Itong naglahad ng mga testimonya ukol naman kay Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, maaari pa rin daw imbitahan dun sa impeachment proceedings sa kabila ng perjury case. At House panel ho ay nagbigay din ng mga update kaugnay doon sa naturang usapin. Ito namang si Representative Bong Suntay, pinaubayan na ng Justice Panel ang naturang usapin sa mga kinaukulang mga proseso ng Kongreso. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner. Posible pa rin ipatawag o isabina si Ramil Madriaga na nagpakilalang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng impeachment proceedings laban sa Vice-Presidente. Ayon kay Representative Isabel Zamora, Vice Chair ng House Committee on Justice, walang magiging epekto sa impeachment proceedings ang perjury case na inihain laban kay Madriaga. Anya, magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig ng komite dahil may hiwalay itong kapangyarihan sa pagsasagawa ng investigasyon. Dagdag pa ni Zamora, naniniwala siyang may iba pang ebidensya na maaaring sumuporta sa mga alegasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds ng Vice-Presidente kahit pa makonvict si Madriaga sa kasong perjury. Alam nyo, ang sabi namin dyan, walang effect sa Committee on Justice ang pag-file ng perjury case laban kay Madriaga. Tuloy lang po ang aming hearings. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the filing of the case against him. We will say that the Committee on Justice has its power to conduct its hearings, and of course we have our process here. We are a separate and distinct body. Samantala, ipinaubayan na ni Zamora sa House Committee on Ethics ang pagpapasya kung anong sanksyon ang maaaring ipataw kay Representative Bong Suntay matapos ang umano'y sexist remarks ito sa naganap na impeachment proceedings kamakailan. Sinabi ni Zamora na may tiwala siya sa Ethics Committee na didinig at magpapasya sa mga reklamong inihain laban sa mambabatas. Ayon sa kanya, offensive ang naging pahayag ni Suntay at hindi niya inaasahang maririnig ito mula sa kapwa mambabatas. Si Zamora ang nagmosyon na i-strike out o tanggalin ang mga naging pahayag ni Suntay sa pagdinig ng House Committee on Justice. Para sa kanya, ito ay offensive at irrelevant sa pinag-uusapan. I don't know what the heavier penalty would be, but as a public servant, we are held to higher standards for our actuations. And kaya po nga ako nag-react right away. I did not expect statements like that to be said during an official proceeding, during committee hearings in Congress. I didn't expect my colleague to say something like that. I mean, maski nga po sa labas, offensive yon. What more kung nasa Congress nag-hearing kayo on something that is very important. Kaugnay pa nito, iginiit ni Representative Sara Elago ng Gabriela Parteles na bigyang prioridad ang pagpapalakas ng mga batas na nagproprotekta sa mga kababaihan. Anya, isinusulong sa Kamara ang panukala na isama mga public officials sa saklaw ng bawal bastos law, lalo na sa usapin ng pananagutan sa mga sexist at misogynistic na pahayag. Ipiniliwanag niya na may malinaw na pamantayan ng batas para sa mga government employees na maaaring patawan ng administrative sanctions kapag lumabag. Ngunit niya, dapat ding matiyak na mananagot ang mga elected at appointed public officials kung sila mismo ang gagawa ng ganitong mga pahayag. Dagdag pa ni Elago, mahalagang hindi lamang palakasin ang bawal bastos law, kundi pati ang iba pang hakbang na magbibigay ng mas matibay na proteksyon para sa mga kababaihan. Ito kasing House of Representatives, meron din po tayong sinusulong na isama yung public official sa bawal bastos law. Ang coverage kasi ng bawal bastos law, may malinaw yan na pamantayan sa government employees na may administrative sanctions. Paano naman kapag yung mga tao sa kapangyarihan, yung mga public officials, elected man o appointed,
paano pag sila na mismo yung nagbitaw nitong mga sexist at misogynistic remarks? Kaya yan ang challenge sa Kongreso, bigyan priority, no? Hindi lang itong pagpapalakas ng bawal bastos law, kundi lahat ng mga pagpapalakas ng proteksyon sa mga kababaihan. Dahil malinaw na kahit ang haba na nung listahan ng ating mga batas, kulang na kulang pa rin ang implementasyon. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.